Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nang gabing iyon, paulit-ulit na tinawagan ni Andrea ang kanyang ina, ngunit walang tigil lamang ang pagring ng cellphone nito. Sinubukan pa niyang tawagan ang opisina ng mommy niya, subalit wala ring sumagot. Tinawagan niya si Timothy, ngunit sinabi ng lalaki na nasa isang pulong sa negosyo ang kanyang ina. Hindi na niya ipinaliwanag ang tunay na dahilan ng kanyang pagtawag. Hindi magandang ideya ang makipag-usap kay Timothy tungkol sa ganoong usapin. Si Timothy ang isa sa pinakamasigasig na humihikayat sa kanya na pag-aralan ang mga pasikot-sikot ng kumpanya. Kapag nakaramdam iyon ng kahit kaunting interes mula sa kanya, tiyak na iparirinig agad iyon sa kanyang ina at magsisimula na naman ang walang katapusang pangungulit. Lalo pat malaki ang impluensya ni Timothy sa mommy niya. Si Timothy pa nga mismo ang nagpresentang maging mentor niya kung sakaling siya na ang humawak ng kumpanya balang araw. Kaya't sinabi na lamang niya sa lalaki na hihintayin na lang niya ang tawag ng kanyang ina. Ngunit halos mamuti na ang kanyang mga mata sa kakahintay, wala pa rin. Ni isang tawag, ni isang hindi nasagot na tawag, wala. Halos hindi rin siya nakatulog ng maayos sa magdamag, kakasilip sa kanyang cellphone. Kinabukasan, bago pumasok sa opisina, muli niyang sinubukang tawagan ang kanyang ina. Sa wakas, sinagot din ito. Mama, salamat at sinagot mo. Sinabi ba sa'yo ni Timothy na tumawag ako, bungad niya. Mabuti at gising pa ito, 9:00 pa lamang ng umaga sa Pilipinas, ngunit hating gabi na sa Paris. Oo, sinabi niya. Tatawag sana ako kagabi pero sobrang abala ako sa opisina at nakalimutan kong ibalik ang tawag mo. Kakauwi ko lang. Bakit, may problema ba? Sagot ng ina. Opo, mama. Kasi hindi na niya naituloy ang sasabihin nang may marinig siyang boses sa likuran ng kanyang ina. Nakilala niya agad si Timothy. Pasensya ka na, mahal ko, kailangan kong ibaba ang tawag. May isa akong kliyenteng naghihintay sa kabilang linya at mukhang mahalaga. Tatawag ako pagkatapos nito, ayos ba? Mahal kita, mabilis na sabi ng ina bago tuluyang maputol ang linya. Natulala na lamang si Andrea, hawak pa rin ang cellphone. Tulad ng dati, mahirap pa ring maabot ang kanyang ina. Napabuntong hininga na lamang siya, dama ang bigat sa kanyang dibdib. Natigilan si Andrea nang mapansin ang kakaibang laman ng kanyang mesa. Isang mug na may takip, isang asul na baunan, at isang tangkay ng pulang rosas ang naroon. Sino ang nag-iwan nito? Tanong niya kay Margaret. Inalis ng katrabaho ang suot na headphone at tumingin sa kanya. Iniwan ng isang napakagwapong lalaki. Iyong nagdala ng tanghalian mo kahapon, sagot nito. Si Misael, halos pabulong niyang tanong. Lumapit si Nalina at AJ. Hindi mo man lang sinabi sa amin na may nobyo ka na pala, tukso ni Lina. Ano? Nobyo? Gulat niyang sagot. Oo naman. Si Misael. At grabe, napakagwapo, dagdag ni E. Hindi ko nobyo si Misael, mabilis niyang pagtanggi. Kahit sa sarili niya ay hindi niya alam kung bakit ayaw niyang itama ang maling akala ng iba. Hindi nobyo. Ano? Kapitbahay, natatawang wika ni Lina. Maaga siyang dumating kanina. Nagtanong pa kung nasaan ang pantry. Akala namin may gagawin siyang kung ano. Iyon pala, ipagtitimpla ka lang ng kape. Sinabihan pa namin siyang bumili na lang sa kilalang coffee shop dahil doon ka raw bumibili pero ayaw niya. Mas gusto raw niyang siya mismo ang magtimpla. Napaka-sweet, hindi ba? Pero paano siya nakapasok dito? Tanong ni Andrea, litong-lito. Hindi mo rin kasi sinabi sa amin na kakilala pala niya ang may-ari ng kumpanya, ani Lina. Malaki pala ang impluensya ng nobyo mo. Sabi ko na nga ba, singit ni Ara mula sa likuran. Bakit ka pa mag-aaksaya ng oras kay Chad kung may Misael ka na? Agad na nagtinginan ang mga babae, saka napalingon kay Lizzie na nasa ilang mesa ang layo. Mula nang ipagtanggol siya ni Misael, hindi na siya ginulo ni Lizzie, at ni minsan ay hindi na rin lumapit si Chad. Nang mapansing pinagtitinginan siya, bumaling si Lizzie sa kanila. Kung tapos na kayo sa tsismisan, baka gusto niyo nang magtrabaho, may taas kilay na wika nito.
Bahagyang nagtawanan sina Lina at AJ bago bumalik sa kani-kanilang mesa. Pagkaupo ni Andrea, sinitsitan siya ni Lina. Kung may kapatid na lalaki si Misael, ipakilala mo sa akin, bulong nito na may halakhak. Napailing na lamang siya. May iniwan pa nga pala siyang mensahe, sabi ni Margaret. Basahin mo. Dinampot ni Andrea ang maliit na papel na nakadikit sa mug. Handa akong gumising ng maaga tuwing umaga at magluto para lang masigurong hindi mo nalalampasan ang almusal. Pakiinom ang kape. Ako mismo ang nagtimpla nito. Mas masarap iyan kaysa sa karaniwang binibili mo. Misael. Inalis niya ang takip ng mug at napangiti nang makita ang hugis-pusong disenyo ng cappuccino na ayon sa kanyang mga katrabaho, si Misael mismo ang gumawa. Nang buksan niya ang baunan, sinalubong siya ng mainit na Hainanese rice, may kasamang lumpiang itlog at fish fillet. Magana niyang kinain ang pagkain. Alam niyang ginagawa lamang iyon ng binata dahil sa ipinangako niya, ngunit kahit ganoon, ayaw na niyang sabihin ang totoo. Natatakot siyang baka magbago ang lahat kapag nalaman ni Misael ang katotohanan. Tahimik siyang napadasal na sana ipagbigyan siya ng may kapal na namnamin muna ang atensyong ibinibigay sa kanya ng lalaking unti-unti nang nagiging mahalaga. Ngayon lamang ulit niya naramdaman ang pakiramdam na may nagmamahal sa kanya mula nang mawala ang kanyang ama. Magmahal. Kung iba lamang ang sitwasyon, iisipin niyang ang lahat ng ginagawa ni Misael ay dahil tunay siyang mahal nito. Napabuntong hininga siya, may ngiting maihalong lungkot. Napakasarap palang mahalin. Sa susunod na kabanata, mas lalo pang lalalim ang kasinungalingang binuo ni Andrea habang patuloy na umaasa si Misael. Ngunit sa likod ng matatamis na kilos ng binata, may katotohanang unti-unti nang nagbabantang mabunyag. Kaya abangan natin,